Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po, Sir Sergio. Ay, magandang umaga sa'yo. Si Angel ba to? Yes po, si Angel Garcia po tayo. Live po tayo sa DZXL 558. Yes, magandang umaga sa'yo at sa ating mga tagapakinig. Opo sir, ano po ang reaction po ninyo dahil nga po muli pong pinalulutang ito nga pong 4-day work week dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at para makatipid po tayo ng enerhiya? Yan naman, hindi naman bago yan, ano? Nung COVID, nag-experimento yan. Nung may heat wave noon, may sinadjust din yan. Actually, it can work done properly, no? Kasi it cannot fit everybody sa industries, ano? No size fits all. So, ang dapat dyan, siguro, kung voluntary at saka dahan-dahan ng pag-implement, pwede yan. May mga advantages, talaga magkakaroon ng longer time sa family ang mga tao, makakatipid sa pasahe, ano? At meron din mga kumpanya na siguro makakatipid din sa gastos nila sa mga elektrisidad, sa mga ano. Pero meron din mga disadvantage, ano? Opo. Na yung maliliit na hindi po pwede mag-adjust. Yung malalaki po pwede mag-hire ng additional workers. Yung mga maliliit, extra cost yan. Kailangan talaga i-adjust din yung laws natin kasi yung 40 hours law natin, may overtime. Dapat yan magkaroon ng riyan. Tsaka yung mga government workers natin, hindi po pwede magsara yung mga opisina ng iba, lalo mga retail agencies, ano? Correct. At mahirap pag-adjust. Pagka ang gobyerno nagsasara, hindi mo alam kung kailan magsasara. Ikaw naman ang opisina, bukas ka naman, during the time na sarado sila, ang hirap pag-adjust, madidisrupt, ano? So, ang sinasabi nga namin, basta yan lang, done properly, at pag-aralang mabuti, at all selective industries. Pero mga industries na hindi po pwede talaga, like healthcare, hindi naman po pwede yan. Kayo, sa media, hindi po pwede yan. Sa gobyerno, hindi pwede yan. So, talagang kailangan pag-aralan at on the voluntary basis. Opo. At on the same, needed lang, when it is extremely needed, tsaka lang natin gagawin. Opo, pero Sir Sergio, nakikita po ba ng ECOP na makakatulong po ito sa productivity ng mga empleyado o makakaapekto lamang ito sa operasyon ng kumpanya? Well, noong araw, some countries did that sa Great Britain, sa Iceland, pero they say na hindi naman apektahan ng productivity. Dito sa atin, we don't know. Nung mga nag-eksperimento noong nakaraan during the COVID time, tumaas na ang gastos sila and productivity did not improve. May inaasahan po bang dagdag gastos sa panig po ng mga employer kung hahabaan po ang trabaho o oras ng trabaho kada araw? Isisiksik po kasi ito from 5 gagawing 4 days na lamang. Alam mo kasi, sa international organization, yung 8 hours work is considered the safest in health, tsaka sa productivity. Pag hinahabaan mo yan, nagkakaroon ng additional danger on health. So, mga gastos mo yan sa healthcare, mga opisina mo, makakatipid ka sa elektrisidad, pero marami ka namang paghahandaan ng gastos. So, talaga kailangan pag-aralan kung saan industry lang pwede at on the basis of voluntary. Pwede yung mag-gayre. Oo, pero tingin niyo po yung mga po pwedeng ilagay ng mga safeguards para po hindi naman maabuso sa kasakali. Well, for instance, kung talagang yan pagtitipid sa fuel at ini-intention mo, siguro yung mga safeguard mo sa mga paggamit ng mga services, yan dapat tingnan. At ang mga tao naman, alam mo naman, sa Pilipino, dinamihan mo yung bakasyon ng araw,
Hindi naman marami na, hindi naman magtitipid. Magmumuling lang yan, pupunta sa mall. Lalakwat siya. Yung masyadong lalakwat sa, ganun din. Hindi ka rin nakatipid. Oo. Pero may nakikita pa po ba kayong ibang alternative dito po sa 4-day work week, Sir Sergio? Kung ang purpose niyan, pababain lang ang fuel, dapat yan, yung mga karating bayan natin, sinusubsidize ang fuel. Tayo, tinataksa natin. Then siguro tama naman yung presidente na tanggalin yung mga excise tax sa yung mga VAT dyan sa fuel kaysa sa guguluhin mo yung work days ng buong bansa. Yung problema fuel, yun siguro ang dapat na iyan sa lang ng gobyerno. Subsidize na lang nila. Subsidized. By the taxing them. Or tanggalin, bawasan itong excise tax. Sige po. Sige, yun lang. Opo, kasi yung iba katwiran naman pag tinanggal, binawasan yung excise tax, mamomblema naman yung ating gobyerno kasi saan nga naman daw kukuha ng pondo gagamitin sa mga programa, proyekto po ng pamahalaan. Ano pong sabi mo sa inyo dito? Ang problema yung sinasabi nila, yung mga nangyakaw na pera, isusole. Marami naman na-recover. Yan ang best way na pagsusole. At least temporarily, ano? At maraming pinapasa na naman na kami nakitang batas na hindi ko alam sa kung kunin ng pera. Meron pa nilalagyan na magandang pakinggan na lahat ng walang bahay bibigyan ng monthly allowance na 3,500 parrenta ng bahay. Saan kukunin ng gobyerno? Utangin na naman natin. Kalaki na nga po ng utang natin, Sir Sergio. Higit sa 18 trillion pesos na nga, ano? Siguro medyo prenohan lang ng mga legislators natin yung pagpapasa ng mga batas na para lumabas sa magaganda sa mga tao. Yung iba na-excite lang, hindi naman po pwede, hindi naman kayang pondohan ng gobyerno. Okay, with that, Sir Sergio, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang ECOP. Mabuhay din kayo at sa ating mga tagapakinig. Ang say ng taong